Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin itong reaction na opinion itong naipost ni Senator Amy sa kanyang official Facebook page. Video tungkol sa Semana Santa, alaala niya tungkol sa yumaong tatay niya. At yung kabilin-bilinan ng tatay niya na bantayan niyo si Bongbong. Ngayon, Semana Santa, grabe, walang patawad si Manang Amy. Ah, binirahan pa rin si Bongbong. Ito, pakinggan natin. Ganitong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yun. Pupunta yun sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. May mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng isang linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Bakit kami? Nawawala yung ama naman namin. Tinanong ko siya, ba't gano'n? Sabi niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niya sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin, parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing gano'n. Hindi ko nabantayan eh. Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Grabe. Hindi kinaya. Hindi niya nabantayan ang kapatid. Semana Santa. Grabe. But in fairness kay Manang Amy, I can feel her sincerity. Yung kanyang hangarin na mapabuti ang kapatid niya. He tried their best. Yun nga, yung pagbuo ng unit team. Bakit niya inilapit sa mga Duterte si BBM para tulungan? Gusto niyang mapabuti ang kapatid niya. Although alam niya na yung background ng kapatid niya. Ano yung background? Yung paggamit niya ng pulburon. Yung siniwalat niya nung rally ng iglesia. Alam niya na. Pero akala niya magbabago ang kapatid. Akala niya makakatulong sa kanya, sa kapatid niya yung para manalo. Kasi nga, malaking dagok sa buhay ng kapatid niya yung pagkatalo niya noong 2016. Kaya sinubukan niya ulit na try and try until you succeed. Vice President lang daw ang target nila. Lumapit lang sa mga Duterte, kay Mayor Sara doon, nangunguna sa mga surveys, pwede ba gawin mong running mate ang kapatid ko?
Ito yung the twist of all things. Bakit ang ating VP Sara, hindi pa siya naging kandidato noong 2022? Wala sana ganitong problema. Kaya lang, tapos na yon. All things work together for good. Romans 8:28. May purpose ang Panginoon. Bakit inalaw niya na magkaganito tayo ngayon? And I believe sa 2028, yun na, that's the right time na magiging presidente si VP Sara. Ang nakikita ko is cleansing, exposure. Pinakita ng Panginoon yung corruption para once and for all, makakaahon na tayo sa kahirapan dahil sa corruption. Dahil pag nagpresidente si VP Sara, sigurado ko, lilinisin niya. Yan ang tunay na anti-corruption fighter. Anyway, dahil si Mana Santa, tama yung yung i-reflect, kanino tayo hihingi ng tawad o kanino tayo dapat magpatawad. Kasi basically, ang message ng Semana Santa is pagpapatawad. Yung Panginoon na yung 7 last words, yung first word niya na, Father, forgive them for they do not know what they are doing. It's all about forgiveness. And on the last, yung 7th word niya is, it is finished. Ano yung it is finished? Yung kapatawaran ng kasalanan ng buong mundo. Inako niya na lahat ng ating kasalanan na nadala na impute na sa kanya. And it is finished. Ang tao ngayon, yung relasyon niya sa Diyos pwede na. Kasi dati, kalaban tayo ng Diyos. But with Christ's death and resurrection, pwede na tayong makipag-reconcile balik sa Diyos. Gawin lang natin A, B, C. Ano yon? Accept that you and I, we are sinners. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. And C, commit o surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Yun po ang refleksyon ng Semana Santa, pagpapatawad at paghingi ng tawad. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mong ogyero. So mag-atop na ni siya karon. Isandig din tawra din niya atop. So ano ni ang iyang atopan. So karon humanag gyud og atop ang gihatag namo nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo ug sa naghatag sa amo sa sin kay wala pa ang sin ug ang naghatag sa amo og sin di pa gid mi makabalay kay tungod kay mag-umarami. Igong ipalit og sin kay lisod gid kay ang among budget igo ra gid sa pagkaon. So unsa ra day ang imong trabaho? Kuan mag-umara gyud. O so magmuso lang usahay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Mga kuan isa gid ka tuig. Isa ka tuig so bago pa ka nakatukod og balay. Oo. So lisod gyud. Salamat sa Ginoo
naot punta nga magpadayon ba nga tabang kay aron daghan pang matabangan ng mga nanginahanglan. Salamat kayo.